Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, ito ang hindi kayang gawin ni Spamby at ni Mayora na nasubok na o na-test na itong si Yorme. So balikan lang natin guys nung panahon ng pandemic. Diba? Ano bang ginawa ni Yorme? Di ba? Kung bakit naging matagumpay siya. Pero bago yan guys, syempre wag nating kalimutan na mag-shout out sa ating mga case ko niyan. So itong si Mama Kyoko Sudou, morning idol, ang sabi niya, watching from Hong Kong. Maraming salamat po. Sukin natin to guys, lagi itong nagko-comment. At syempre sa mga Iskonians forever, mabuhay po kayong lahat. Dalangin ko na sa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, love, love, love. So, yun na nga guys. Ito mga hindi kayang gawin na nakita na natin. Di ba? Na ginawa ni Yorme. Nung panahon nga ng pandemic, ano bang ginawa ni Yorme? Ang sabi niya sa kanyang statement, mahal ko ang taga Maynila noong pandemic, di ba? Ayan, ito nga yan. Ito na yung sinasabi ko. 3 months akong hindi umuwi noong lockdown. 3 months kung hindi kinita ang aking pamilya. Day and night, day in and day out, I slept in the city hall. So, ibig sabihin, di ba? Kasi nga, ginawa niyang bahay guys, yung Maynila. Ito si Yorme. Sabi niya, you can Google it for 3 months. Not a single night, not a single day. Hindi ko inuwian ang pamilya ko ng noong pandemic. That's how I love the people of Manila at the expense of my family. You know why? Because I owe it to the people. So, guys, malinaw ang kanyang sinasabi dito, di ba? Totoo naman yan. Nung panahon ng pandemic, talagang ginawang bahay ni Yorme. Kung makita natin sa kanyang Facebook noon, naka-short lang yan habang nagtatrabaho. Itong si Yorme. Imagine mo, sinacrifice yung kanyang pamilya. 3 months. Hindi siya nauwi. At bukod dyan, guys, yung kanyang ayuda o food pack na binigay sa amin dito sa Maynila, mayaman ka man, middle class ka man, o mahirap ka man, nakatanggap for the past 6 months. Diba? Imagine mo, kalahating taon siya. Magkano kaya ang budget nun, diba? Kalahating taon siyang namimigay ng pagkain. Kahit hindi butante nung panahon na yun. Basta nandito sa Maynila, talaga namang mabibigyan ka at talagang mararamdaman mong itong si Yorme. Diba? At bukod doon, nagpatayo pa siya ng Manila Field Hospital na kung saan alam natin. Dahil madalian doon, di ba? Mabilis yan. Kailangan ng hospital. Pinatayo na in a matter of 52 days lang, guys. Di ba? Ang galing talaga. Bilis kilos para mapakinabangan ng kagad yung tao. Di ba? Kung mabilis yung problema, mabilis ang pandemic, dapat mas mabilis kumilos ang gobyerno. Di ba? Yan ang sabi ni Boss Daini, yung asawa ni Boss Yorme, di ba? Na kung mabilis ang problema, dapat mas mabilis din ang mayor. Totoo naman po, di ba? Kasi kung bagal-bagal, di ba? Ang mayor, patumpik-tumpik lang, pa-chill-chill lang. Maraming buhay ang mahihirapan at mawawala. Lalo na nung panahon ng pandemic. So, nung panahon ng pandemic, guys, doon mo masusukat yung mga opisyal ng gobyerno, lalo na po sa inyong lugar. Halimbawa, hindi kayo dito sa Maynila. Di ba? Dapat sinuri nyo na. Kasi yun ang testing. Di ba? Na-test na sila. Kung sa oras ng kalamidad, kagaya nun, guys, hindi pangkaraniwan, mabagsik ang COVID-19. Di ba? Ano bang ginawa ng mayor nyo? Ng chairman nyo? Ng congressman nyo sa lugar nyo? O ng mismong gobernador sa mga probinsya, di ba? Ano bang ginawa nila? Kung maayos pong ginawa nila, kagaya ng ginawa ni Yorme, guys. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, iboto nyo muli
sa 2025. Dahil yung mga leader na ganyan na naramdaman nyo sa inyong lugar ay sobrang napaka-bless nyo po. Diba? Kung meron kayong mayor na ganyan. So kami, naramdaman namin guys. Kaya ang taga Maynila ay talagang mahal na mahal si Yorme. Kaya nga sabi ni Yorme, di ba? Pag-aari ako, I owe it to the people, di ba? Kumbaga, siyempre, hinalal ka ng taong bayan, pinagkatiwalaan ka, dapat ibalik mo yun sa serbisyo mo, di ba? Na talagang kapakipakinabang sa mga tao. Hindi kagaya ng iba guys, di ba? Missing in action, di ba? Yung mga ibang mayor dyan, chairman, councilor, mga gobernador, hindi nyo makikita sa lugar nyo sa oras ng pangangailangan at at kailangan ng tao, di ba? Kailan mo lang sila nakikita? May ganun guys. Kami doon sa probinsya, meron kaming mayor doon na hindi sila nagpapakita. Tuwing election lang, kagaya niyan guys, sigurado. Magpapakita ang mga mayor nyo. Magpapakita ang gilas, mga ngako, mahal na mahal ang mahirap, di ba? Kasi kailangan ng boto. Pero pag naupo na, nasaan na ang aming yorme, di ba? Yan po ang ating dapat isipin o suriin na ating mga opisyal. Huwag na po basta kilala lang, di ba? Huwag na basta kilala lang. Mas maganda kung kilala na may nagagawa pa kagaya ni Yorme. Yan po ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. Huwag na po sa mga trapo na politiko o mga traditional na politics na wala namang ginawa kundi personal na interest, magpakayaman, di ba? Yung kanilang mga negosyo, may taong bayan, patuloy na naghihirap. At bukod dyan guys, di ba? Nung nasubukan na natin si Yorme, ano pa ang ginawa niya? Ito guys, most visited mayor, di ba? By foreign diplomats. Yan ang matindi guys. Kasi ang mga diplomats na yan, kita mo, dami guys, di ba? Nandiyan sa screen nyo. Mga diplomats na yan ang mga kumakatawan sa kanilang presidente, mga ambassador na yan. Di ba? Yan ang mga kung sa tingin mo ba, papasya lang ka niyan, o bibisitahin ka sa City Hall, kung alam nilang corrupt yung opisyal, kung alam nila na hindi magaling yung opisyal, kung alam nila na ang opisyal na tayo hindi nagtatrabaho ng mabuti, di ba? Kasi nakikita nila yan sa news. Di ba? Lalo na sa internet, kahit personal lang nilang i-browse lang. At bukod dyan, di ba? Isa to sa sinyales na pwedeng o possible na magkaroon ng maraming investor, di ba? Siyempre, yung mga yan, maraming kakilala mga mayayaman sa kanilang lugar. Nagtatanong din yan, guys, nagre-research din yan. Saan ba sa Pilipinas? Di ba? Siguradong tanong yan, magandang mag-invest. Natural, i-recommenda yan, di ba? Dito, guys, sa mga dumalaw, yung iba, paulit-ulit lang. Tignan mo, yung US, yung China, Spain, Germany, South Korea, Malaysia, di ba? Australia, Japan, Canada, at marami pang iba, guys. Alos 22 to na ambassador ang dumalaw kay Yormes. Kasi sasayangin ba nila ang oras niyan? Napaka-busy niyan. Kailangan nila magtrabaho para sa kanilang bansa dahil nga ambassador sila, di ba? Sobrang busy niyan. Pero dahil nakita siguro nila anong panahon ni Yorme, di ba? Kaya makita rin natin. Talagang mga lingguan lang ata yun, guys. Dumadalaw yung mga foreign diplomats na to o yung mga ambassador. So, ito yung guys na pwede nating ikumpara, di ba? Dito sa mga nakakalaban ngayon ni Yorme. Una, di ba? Itong si Spam B. Di ba? Yung mga ganitong kaya guys. Kaya niya kaya yan, di ba? Siyempre, kung si Spam B ang maupo, wala pang karanasan, walang experience, kundi yung pagiging representative o congressman. Sigurado mag-aaral pa yan, guys. Sa isang taon, aaralin lahat. Ang dami niyang mimitingin, ang dami niyang kakausapin. Ubus na yung isang taon, nag-aaral pa rin siya. Di ba? At ito namang si Mayora. Di ba? Nakita na natin ang kanyang kakayahan. Di ba? Halos magti 3 years na. Nakita natin na ang daming problema ang lumabas
lalo pa sa kanyang mismong profesyon, di ba? O specialty yung health department. Di ba, guys? So, malayo, guys. Talagang hindi nila kayang gawin yan. Itong ginawa ni Yorme nung kanyang panahon. Lalo pa ngayon, guys, di ba? Sigurado, pag sumapit na ang 2025 election, at alam naman natin, guys, mananalo si Yorme. Unang araw pa lang, kagaya nung unang pag-upo niya, di ba? Yung Divisoria, baka mamaya, guys, babalikan niya ulit yan. Unang araw din siguro sa 2025. Babalikan ng Divisoria, iwawash out ulit dyan. Yung mga pinayagan ni Eddie at ni Patty, di ba? Yan ang sabi niya, guys, galit na galit si Yorme dyan. Nagbibigay ng maraming yan, guys, pera, pero hindi siya tumatanggap ng gano'n. Ang gusto niya, kaayusan, di ba? Maraming makinamang, di ba? At hindi corrupt na mayor. Kaya guys, tuloy-tuloy lang po tayo, guys, ha? Ito yung dapat nating dapat na iboto si Yorme. At paalisin na yung mga patulog-tulog lang dyan sa kampungan. Dyan sa City Hall, guys, di ba? At itong nagpapakilalang marami daw gagawin. Kung baga sa laway pa lang, guys. Hindi natin pwede pang hawakan. Di kagaya ni Yorme. Noong 2019, talagang laway lang din ang puhunan. Pero dahil sa kanyang experience, sa kanyang political will at pagmamahal sa ating Manileño, ay talagang nagtagumpay siya. So, wag pong kalimutan, guys. Like, share, and subscribe po. At lalo na, yung mag-comment kayo para malaman natin ang inyong saloobin at suporta kay Boss Y. So, muli po, guys, hanggang dito lang po. Abangan niya susunod kong vlog. Thank you very much po. At pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila, God bless.